Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 22 ng Marso. Ah, 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:54 ng umaga. Araw po ngayon ng linggo. Araw po ngayon ng linggo at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito kagabi. May napanood ako sa YouTube na pero hindi ko sigurado kung totoo o hindi, kung hindi ko alam kung tunay ba yun o hindi. Basta napanood ko lang sa YouTube. Joel Villanueva pinadakip na daw sa NBI. Opo. O dinakip na ng NBI na walang bail. Yun po ang napanood ko. Pero ay matagal ko na pong hinihintay ito eh. Kaya sinearch ko kahit walang iba na nagsasalita na ganun, pero gagawin ko na po ito ng komento. Magkukomento na ako dito. Joel Villanueva pinadakip na daw sa NBI o dinakip na ng NBI na walang bail. Yun po ang sinasabi niya doon sa YouTube. Ngayon ay ngayong umaga wala naman akong makita, pero ay natapos ko na ito kagabi eh. At gusto ko ngang i-discuss ito. Kung sakali man na dinakip na yan si Joel Villanueva o naaresto na o nakasuhan na. Opo. Nakahanda na po ako na ito po ang i-content ko. Mga kababayan, mga minamahal. Opo, medyo masakit po ang lalamunan ko kasi nagbabago na naman ang panahon dito eh. Opo, pabago-bago. Kaya umiinom po ako ng maraming tubig. Ang tubig po kasi ay medicine po yan eh. Tinatanggal yung mga toxic natin sa katawan, lalo na sa umaga, yung empty stomach. Uminom ka ng maraming tubig. Tatlong baso po na ganito ang iniinom ko sa umaga pagkagising ay with an empty stomach bago ka kakain ng agahan. Wait for 30 to 45 minutes bago ka kakain ng agahan. Ayan po very effective po yan. Halos lahat ng sakit natatanggal. Opo. At hindi lang healthy, kung hindi, pati yung appearance. Yung appearance mo ay parang 10 years younger. Ganun po yan eh. Kasi nga ay slim ka eh, o trim. O wala kang excess na fats. Yan po, no? Ngayon ay ito nga ang tatalakayin natin. Si Joel Villanueva, kakaiba po ito sa lahat ng senador. Opo. Tatanungin niyo ako siguro, bakit ano ang kakaiba? O pati yung tatay niya, ano ang kaibahan sa ibang kongresista o mga congressman? Ay nagtuturo po sila ng Biblia. Yan po ang kaibahan nila. Nagtuturo sila ng righteousness. Yan po o ginagamit nila ang pangalan ng Panginoon. Sabagay, hindi naman masama yan kung talagang hindi sila hypocrites o hindi sila impostor. Ay kaso nga po ay iba po ang nangyayari eh. Iba ang nagagawa nila eh, hindi ba? Kaya yan po ang tatalakayin ko.
kakaiba sila dahil nag-umpisa sila sa sibak. Yung ano ba sibak? Citizens Battle Against Corruption dati yan eh. Ngayon ay Against Crime. Citizens Battle. Maganda po ang title, hindi ba? Ay simple po, ay nagbabasa naman sila ng Biblia yan eh. Kasi nga, yung word ay appropriate talaga. Diyan lang po ako nakakita sa Biblia na yung paggamit ng word ay appropriate. Hindi mo na pwedeng tanggalin. Hindi mo na pwedeng palitan. Pwedeng i-translate mo sa ibang language pero naandun pa rin ang meaning. Example lang po, you are wonderful beyond comprehension. Hindi ba? Napakagandang pakinggan. You are wonderful beyond comprehension. Ayan po, pag dinidescribe yung Panginoon, wonderful ang Panginoon beyond comprehension. Ayan, ay hindi mo pwedeng palit-palitan yung mga word doon. Yan po ang sinasabi ko na kung gusto nyong matuto na maganda ang salita, ay magbasa po kayo ng Biblia. Katulad nga ito, Citizens Battle Against Corruption. Ang itinatag nila na party list. Doon sila nagsimula. Doon sila sumikat. Ako nga, kinakampanya ko yan dati. Yang sibak. Nung si Eddie Villanueva pa ang umuupo dyan, pinagpapalit-palitan lang nila yan eh. Pero nung bandang huli, napansin ko, wala naman silang binibilanggo. Wala naman silang nilalabanan ng korupsyon. Wala eh. Kahit na isa, wala eh. At itong huli ay nasasangkot na sila sa korupsyon ni Duterte. Yan nga, yung mga floodwaters o yung floodgates na ginagawa o flood control. Nasasangkot na sila. 3 po eh ang malversation ni Joel Villanueva. Kasangkot siya dyan sa Bulacan, hindi ba? Paano hindi siya sasangkot dyan? Sa Bulacan nangyari eh. Hindi ba? Ay senador siya, hindi ba? Hindi maniniwala ang tao na hindi sasangkot dyan. Senador siya ng Bulacan. Galing siya ng Bulacan, naging kongresista siya dyan, ay naandyan ang pinakamalabing flood control projects, hindi ba? Hindi maniniwala ang tao. Ayan po at noon pa pala yan, noong kapanahunan ni Pinoy, nung din siya yan, sibak representative din siya eh. Naimbestigahan ni Conchita Carpio Morales, yung dating ombudsman, nirekomenda niya na tanggalin na yan sa pwesto. Tanggalin na yan dahil napakabigat ng mga ebidensya. Kahit na less than 10 million lang yon nung sibak party list siya, ay naimbestigahan nga eh, ng ombudsman eh. Ng prosecutor, hindi ba? Special prosecutor po kasi ang ombudsman. They can investigate on their own. Motu proprio ang tawag doon. Ang ibang prosecutor hindi pwede. Sila lang yan. At pwede nilang suspindihin o tanggalin sa pwesto. Isa yan sa kapangyarihan nila. Kaya lang, nung ibinaba yung desisyon ni Conchita Carpio Morales, ay senador na. Ay iba po ang labanan dyan sa senador eh. Kung governor lang yan o mayor o congressman, walang kaso. Ay kaso, senador po eh. Ang sabi ng mga senador ay tika muna. Sabi nila ay ang tatanggal lang sa senador ay sila lang o may agreement sila o concurrence, hindi ba?
Ayan po ang nilaban nila eh. Dahil mga senador yan, ay ayan po, nagtagal na ng tagal hanggang sa nag-retire si Conchita Carpio Morales at pinalitan ni Samuel Martires. At kinikwento ko lang po at after wala pang 1 year si Martires ay ibinasura yung kaso ng palihim. Hindi natin alam. Walang nakakaalam. Sila lang ang nakakaalam. Kaya pala ito si Joel Villanueva, parati nang sinasabi na absulto na siya o wala na siyang kaso. Yung pala ay palihim na ibinasura. Kaya nga, actually, hindi naman ibinasura ang tawag dun eh. Kasi nga, hindi nga nila isinampa sa Sandigan Bayan. At siguro, pinahina na nila ng pinahina, kaya ganun ang nangyari. Kasi ang magbabasura niyan ay yung judge, yung Sandigan Bayan, hindi ang prosecutor. Ang gagawin lang ng prosecutor, maaring palakasin ang kaso o pahinain ang kaso o magkukonklusyon ang ombudsman, yan nga prosecutor, magkukonklusyon siya na oo, siya talaga ang naglustay ng pera. Ganon. O nakita namin na kasama siya sa naglustay ng pera. O they will act as a witness. Yan po eh. Yung prosecutor, nasa Biblia po yan ha. Yung prosecutor, they will act as a witness. Kasi ang kinakausap nila ay yung mga witness eh. May 3 witness na nakausap sila. O, ngayon, yung mga sinasabi ng witness, oo, sila ang nagnakaw. Ganon na rin ang sasabihin ng prosecutor kasi kausap nga yung mga witness eh. O, ganon po yan. In the last day, dun sa judgment po, yung mga taong ligtas, kaya nga sinasabi ko po galing po sa kanyan eh. Galing po sa panukala po ng Diyos yan eh. In the last day, dun sa judgment day, tatayo po yan eh. Yung taong ligtas, mabubuhay yan eh. At tatayo din ang mga taong hindi ligtas. Pero magkahiwalay po yan. Hindi magkadikit yan. Nasa kanan yung isa, nasa kaliwa yung isa. O, hindi pwedeng paglapitin yan. At ang sasabihin ng taong ligtas, oo, nakita ko siya ang pumatay. Prosecutor nga sila eh. Oo, nakita ko na siya ang gumawa ng krimen. Ganun po yan eh. O kaya, yung pinatay, tatayo po yun eh. Ngayon, sasabihin niya, opo, siya po ang pumatay sa akin. Ganun. Ganun po yan eh. Yung taong ligtas, maraming hindi nakakaintindi nito, tatayo yan sa judgment day, kasama ng mga taong hindi ligtas, pero magkahiwalay na yan. Pero, tatayo ang taong ligtas as a prosecutor or witness or judge pa rin eh. Judge ang nakasulat eh. Do you not know that we will judge the world? Sabi po eh, paanong tatayo kang judge? Kasi i-consider ng Diyos na righteous yun eh, yung deklarasyon ng prosecutor o yung witness. Kaya, yun ang judgment na rin. Guilty yan. Ganun po yan eh. Ay, ako, pinag-aralan ko po ang Biblia eh. Bakit kako tatayo itong mga Bakit ang mga saved people, yung mga ligtas na tao, ay tatayo eh? Do you not know that we will judge the world and of the angels? And if we are to judge the world and of the angels, are you not worthy? Sabi ni Paul eh, are you not worthy to judge small matters? Hindi ba? Mga lupa lang yan, nagkamkaman ng lupa. Parehas na Kristiyano, nagkamkaman ng lupa. Ang sabi ni Paul, nag-away sa boundary ng lupa. Are you not worthy, sabi niya, to judge tribal matters? Napakaliit na bagay yan, sabi ni Paul. Ay,
ayun po, ay lumalagpas na yung kwan ko. Pero, balikan lang po natin ito, Ngayon, ang nilalakad ko po dito, ay ito si Joel Villanueva, nangangaral po ito eh. Opo, at ginagamit niya ang salita ng Diyos o ang pangalan ng Diyos, kung ano ba yan, kung Jesus is Lord sila, kung ano ba yan, nagagamit nila, para po kay Kibuloy lang po yan eh. Na ginamit ni Kibuloy ang salita ng Panginoon o ang pangalan ng Panginoon, kiniklaim niya na siya ay appointed son of God, na wala namang ganyan. Wala. Pinagsama-sama lang niya ang salita. Mayroong appointed, for it is appointed for a man to live once and die once. Yun. Minsan lang mabuhay, minsan lang mamatay. Appointment po yan eh. Ang nakasulat ay yung death natin ay appointment po yan. O, ginamit niya yung appointed, hindi ba? Ngayon, yung Son of God naman, ginamit niya kasi nga ay si Jesus Christ is the Son of God. O, pinagsama niya yun. Appointed Son of God. Ayan po eh, para maging epektibo. Hindi ba? Pero po sa kasaysayan po ng Biblia, walang ganun. O, ay naging epektibo nga, ay dinakila siya, hindi ba? O, pati nga si Duterte eh, dinakila siya eh, hindi ba? O, siya ang naging spiritual advisor. Ganun po yan. Ngayon, ito ngayon ang nakikita ko kay Joel Villanueva. Ganun din ito. Na ginagamit nila ang salita ng Panginoon. Alam nyo po, nung nangangandidato ito si Duterte ng pagka-presidente, nagtataka ako, bakit ito si Joel Villanueva sumasama? Hindi, si Eddie Villanueva. Bakit? Ay nag-aaway yan eh. Nag-aaway ang Iglesia ni Cristo at si Kibuloy. Nag-aaway din ang Jesus is Lord at saka si Kibuloy. Nag-aaway po yan. Maraming prinsipyo na hindi alam ko yan kasi ako born again po ako eh. At napasama ako po dyan sa mga Jesus is Lord sa Jubail, Saudi Arabia. Napasama ako dyan. At yung ibang nagturo sa akin ay Jesus is Lord. Dati sila mga Jesus is Lord. Kaya alam ko ang nilalakad nila, ang prinsipyo nila, alam ko yan. Galit na galit sila kay Kibuloy. Ay bakit nagsasama-sama sila? Yun po ang tanong ko eh. Bandang huli ay kasama pala sila sa mga korupsyon. Pati itong Iglesia ni Cristo. Kaya nilalakad nila ngayon si Sara kasi baka nga na magkakasama sila dyan sa korupsyon eh. Pero ito na parurusahan po ng maigi yan o parurusahan ng severely or strictly. Ito si Joel Villanueva. Ito po ang verse na babanggitin ko, James 3, verse 1, not many of you should become teachers or aspire to be teachers. Ano yun? Teachers of righteousness po yan o yan ng Biblia o ng batas. Kasi nga batas nga ang kwan nanggaling lang po yan. Yang mga batas natin ngayon, nanggaling lang yan noon pa, panahon pa ni Moses. Ayan, nire-revise lang yan o kaya ay dinadagdag-dagdagan. Kasi nga, naiiba ang kustumbre ng mga tao. Katulad doon ay ang gobyerno ang gobyerno ay kwan po yan eh. O hanggang ngayon, dyan sa Saudi Arabia, ang gobyerno ay pinakikialaman ng simbahan. Hindi ba? Yung mutawa, yung mga kwan nila, mga imam nila, pinakikialaman. Ay pero ngayon, dito ngayon sa Makabago, hindi na pinakikialaman. Dito ngayon sa atin sa Pilipinas. Pero pinakikialaman pa rin kasi nga, yun ang customary po eh. Tingnan nyo po ang nangyari kay Kibuloy at saka kay Kwan nung naging presidente si Duterte. Si Kibuloy gusto na rin maging presidente. Hindi ba? Ganun po eh. Kasi nga customary po yan. Customary.
na mahirap nang tanggalin yan. Nung kapanahonan ni Jesus Christ, mayroong kapangyarihan ang yun nga mga Parisiyo. Nagsama ang gobyerno ng Romans at saka gobyerno ng Parisiyo kasi nga tandem po yan eh. Oh, ay pero ngayon hindi na, lalo na dito sa Amerika, hindi na pwedeng i-mix yan, lalo na sa budget o sa mga panukala. Hindi magbi-mix yan. Ngayon, ito si Joel Villanueva, ginagamit niya po ang salita ng Panginoon. Pero ang nakasulat po ay, not many of you should become teacher, my brothers, because you know that we who teach will be judged more strictly. Ayan po. Or will be judged more severely. Ayan po eh. Kaya nga, huhusgahan siya ng Panginoon ay talagang pahihirapan yan. Yan po nakikita ko dyan, Kasi nga ginagamit nila ang salita ng Panginoon. Tignan nyo po ang nangyari kay Kibuloy. Hindi ba? Bilanggo, hindi ba? Tignan nyo po ang nangyari kay Rodrigo Roa Duterte. Nakabilanggo. Kasi nga, they will be judged more severely. Hindi ba? Kasi nga, ginagamit nila ang righteousness eh. Ito ang tama, sabi nila. Ito ang dapat na sundin natin. Ano pa ang sinabi ni Duterte? Who is this stupid God? Ayan po eh. Mas mataas na siya eh. Sa Diyos eh. Ay pagbabayaran niya yan, hindi ba? Hindi ba? Yung mga nagtuturo ng righteousness, katulad ko, kaya nga ako, maingat po ako eh. Lahat ng sinasabi ko dito, kaya kong ipaliwanag, kaya kong panindigan, at nag-i-slow down ako pag nakikita ko na lumilihis ako. Kasi nga dito eh, they will be judged or you will be judged more strictly if you are teaching righteousness. Ayan po, ay sa kanila, ginagamit ka nila para sila maging congressman o ibuto sila ng mga tao Alam mo ngayon, hanggang ngayon, ang daming propaganda nilalabanan ko na si Joel daw ay makadiyos, makatao. Ay paano ka kung makatao yan na inilihim nila, isinikrito nila ni Samuel Materis yung pagpahina ng kaso at hindi na nga nila kinasuhan Hindi ba? Ang rekomendasyon ay tanggalin na siya sa pagka-congressman o pagka-senador ay hindi nila in-implement. Ayan po hindi ba? Puro po kalukuhan. Hindi ba? Kaya nga, this Joel Villanueva will be judged more severely. Sa 1 Timothy, ang nakasulat po ay ito. Parehas lang po yan. 1 Timothy 1:7, they want to be teachers of the law. Ayan po, hindi ba? Nangangaral sila Hindi ba? They want to be teachers of the law, but they do not know what they are talking about and what they so confidently affirm. Ina-affirm nila na kung ano-ano ang sinasabi nila. Ina-affirm nila. Who is this stupid God? Hindi ba? Pumalakpak yung mga tao. Kasama sila po dyan. Yung mga pumalakpak dyan. Hindi ba? They do not know what they are talking about. Or they do not know yung mga pinaglalaban nila. Katulad ng ganyan, ay si Joel Villanueva daw ay makadiyos. Ay bakit makadiyos yan na nai-involve sa binibini ng Bulacan? Hindi ba? Ang isang tao po na pastor, o nagpapastor, iiwasan yan. At ngayon, ay ano pa yung mga sinasabi ng iba? Ay sa bagay, mga attorney yun, hindi naman sila mga pastor. Nag-iinit daw siya, hindi ba? Pag nakikita niya yung artista. Anong klaseng mga tao yan? Sa bagay, hindi po siya naglalakad ng righteousness of God. Pero ay kasama po nila yan Magkakasama sila. Sino ba yun? Yung si Kwan? Yung attorney yun na nakita daw niya si Ang Cortez, nag-iinit siya. Hindi ba? Ay kalukuhan po yan. Bakit mo sasabihin yan? Kasalanan po yan kasi nabanggit mo na. Hindi ba? Ayan po.
Kaya nga ito, isasama ko na rin ito si Joel Villanueva kasi kasanggan nila yan eh. Ipinagtatanggol nila ang mga Duterte. Mali po yan. Bakit ipagtatanggol mo ang mali? Hindi ba? Ang ipagtanggol mo, yung righteousness o si Kristo. Wala nang iba kasi siya lang ang righteous eh. Yan po ang sinasabi ko dito. Kaya ngayon ay pinagtatanggol niya ang mali o hindi niya alam ang pinagtatanggol niya, ay paparusahan po siya. Hindi ba? O, kunyari sila ay mabait, kunyari sila ay magka-Diyos, kunyari lang po yun. Mga impostor nga yan eh. Kaya nga, they will be judged more severely. O sige po, hanggang dito na lang po, at dalangin ko po sa Panginoon, bago po ako mag-umpisa, ay sana ay bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya sa ating pakikinig. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.